Good morning mga lods. May dumating na naman sa akin. Ipapagawa na naman sa akin rice cooker. So tignan natin kung anong problema nito. Hindi na naman daw nakakasaing. So hanapin natin kung anong possible cause kung bakit yung rice cooker ay hindi na nakakasaing or hindi na nakakaluto ng kanin. So tignan na po natin to. So, i-check na natin yung rice cooker natin. So ito nga mga lods, nilagyan ko na to ng tubig para ma-identify natin kung magko-contact yung kanyang contact point para magluto or magpainit ng heater. Kasi kailangan po mabigat din yung ating tinatawag na cooking pan para makita natin kung buo yung rice cooker. So lagyan na po natin. Then, iselect na po natin ito sa cook. So, na-identify po natin kahit ibinaba natin, hindi nagko-contact ng maayos. So, mapapansin nyo po na pag ginagalaw ko tong switch na ito, nagko-cook yung ilaw pa iba-iba. Ano po? So, tingnan natin baka nag-lose contact lang to sa loob. So, syempre mga lods, safety first tayo. Bago natin buksan yung ating rice cooker, hugutin po muna natin yung connection niya sa power outlet para safe tayo na hindi tayo makukuryente. So, once na naalis na po natin to, so pwede na po natin itong buksan. Hanapin natin kung bakit nag-lose contact yung switch niya para magluto siya ulit. Ano po? So, kuha tayo ng Phillips screwdriver. Yan. So, i-check natin gamit ang BOM tester. So, ito po yung available ko. Clamp meter po ito pero meron tong resistance value. Ano po? So, may resistance value yan dyan. So, ma-identify ko po kung okay yung mga terminals nito sa loob. Okay. So na-identify po natin yung kanyang switch ay hindi masyado naka-close. So ito po yun, ipapakita ko po sa inyo. So ito po yung kailangan na nagko-contact. Itong dalawang to. Pagka na-switch natin yung tinatawag na switch ng cook ng rice cooker nyo. So kailangan po itong dalawang to. So ito po, tsaka yun nandun sa baba. Kailangan po nagko-contact sila na maayos. So pagka binaba ko yan, mapapansin natin na merong gap sa loob. So i-adjust lang po natin yan. Gagana na ulit yung rice cooker. So i-adjust na po natin. Ito nga po, sa pag-adjust nyan, gagamitan lang natin to ng long nose. Yung long nose natin. So i-adjust ko na siya. Yan. So, nang matapos kong i-adjust, nagkaroon ng contact. Mapapansin natin dun sa aking tester, nagkakaroon siya ng buzzer sounds. Ano po? So, it means po, nagko-contact na ulit yung contact point ng rice cooker. So, i-try na po natin to ulit. So, lagyan natin ulit ng tubig yung cooking pan.
So, lagyan na po natin tong cooking pan na may tubig. Ano po? Then, isaksak na po natin ulit para ma-identify natin kung okay na yung rice cooker. So, mapansin po natin, kanina naglolo ko yung ilaw. So, tignan natin kung nag-work na yung pagkakakontak nung ginawa natin contact point. Ayan. So, mapansin nyo, nag-cook na po siya. So, ayan lang po yung mga possible problem ng rice cooker kapag hindi na nakakaluto or hindi na umiinit. So, possible yung contact point ay masyadong malayo na yung clearance nila sa isa't isa. So, tignan natin, kailangan kumulutong tubig na to para ma-identify ko na makakaluto siya ng kanin. So ito nga mga lods, mapapansin natin na talagang kumukulo na or mainit na yung tubig na nandun sa loob ng rice cooker. So ang iniintay ko na lang, kailangan po yung cook mapunta sa warm. It means po na na-meet niya na yung temperature na kailangan niya para mag-cut off siya. So hintayin po natin yun. So ayan nga mga lods, lumipat na siya. It means nakuha niya na yung temperature na kinakailangan niya para maluto niya yung kanin or yung bigas. Ano po? So pagka nasa warm na po yan, yung heating plate or yung heating filament na lang po yung mainit dyan. Then unti-unti po ito mawawala hanggang sa maluto na yung kanin. So makikita po natin, talagang kumukulo na yung tubig. So okay na po ito. Magagamit na to na nagpagawa sa akin. So ayan nga mga lods, okay na yung ating rice cooker. Iniintay na lang natin yung may-ari para makuha niya na. Thanks for watching.